Ito po yung pagpe-prepare ng pag-i-splice o pagdudugtong ng gutter. Ginugupit yung bandang paba nung part ng gutter at tinutupi. Mamaya makikita na natin kung paano idugtong yan sa taas. Ito po ay stainless gutter. Ngayon titingnan natin kung paano natin in-estimate ito nung ginagawa natin ng estimate. Kung titingnan natin sa plano, hindi natin maaninag dito yung gutter kung nagkikitsura. Makikita natin dito guhit lang. Kaya sa actual ginagawa niyan, pag order ng gutter, automatic may pattern na. Ito guys, pag nakikita natin dito, ito yung I-beam na nakaharang doon sa ginagawa nating gutter. Ito yun. Ito downspout, itong maliit na guhit na to. Nakaharang siya doon kaya hindi natin magagawa yung eksaktong height kamukha nito. Ito sana dapat na height 9, 8.5. Kaso hindi ka natin magagawa dahil may nakaharang doon na I-beam. Kaya ginagawa natin nakaganon tayo. Okay. Ang total nito 36 din. 36 din yan. Ito po yung ginagawa natin ng gutter. Stainless gutter natin. Ginagawa po natin ay nakasabay dito. Saka nakalibir. Yan. Ito po yung I-beam. C-par lens. CT lang. Inches ang C-par lens natin. Kaya ang ginagawa natin dito, medyo mababa ito. Dapat ang vertical height nito ay nasa mga 9 inches. Kaso nga lang, hindi tayo pwede mag 9 inches dahil tumama tayo dito sa I-beam. Hindi natin pwede ibaba yung gutter natin dahil tumatama na doon sa I-beam. Ang ginagawa natin para tumama sa 36 inches yung magiging gutter natin ay ginawa natin ng drawing. Ayan. Kaya ginagawa natin sa halip na magiging 9 inches dito sa vertical height na ito, dito natin ipinalo sa ilalim yung pinalawak natin ito. Sa halip na magiging 9, yung 2 inches dito natin ilagay sa ilalim para magiging malawak pa rin siya. So nakasabay yan dun sa I-beam natin. Ito nakalibel kasi dito na natin ilalagay yung guys, yung downspout natin. Ang downspout natin nakasabayan dito. Nakasabayan dito sa I-beam pababa. Yan, kaya kailangan nakalibel yan. Yung part na yan. Ito nakasabay doon sa I-beam. Then ito yung ginagawa natin ng gutter holder. Andito nakapwesto yung angle bar. Ayan, nakapwesto yun dyan sa ilalim. Pinaka holder nya. Kasi naka-expose lang to. Pag i-estimate natin ng ng gutter, kailangan tumama sa 36. Kasi yung isang buo na plain GI o kaya yung stainless na plain, ang sukat noon 36. Kaya kailangan pag nag-estimate tayo ng gutter, tatama sa 36 yan inches para walang tapon yung isang buong plain GI. Kaya yung nilagay natin dito 6 inches 7 yung pinaka dito kasi yung C-par lens nakapwesto dyan yung C-par lens. Kaya hindi tayo pwede umunat dito dahil nandito yung I-beam.
Kaya 7 at ginagawa natin dito 4.5 inches dito 7 dahil nandito yung downspout nakapwesto, no, nakasabay doon sa I-beam. Tapos 8 dito inches dito kasi yung yero dito. Diyan babagsak yung tubig diyan. 2 inches at half. May 1 inches pa dito nakababa at may half doon. Dito yung angle bar nakapwesto, yung gutter holder. Ang total niya 36 inches, isang buo yan, walang tapon doon sa plain GI. Yun yung pagka estimate ng gutter, ano, kailangan walang tapon doon sa 36, walang magiging 0. Ayan po, tamang tama po yan. Ayan po, sapul na sapul po yan, parehas na parehas yung nakakapit dito yan. Ayan po, ayan, pababa yan, tamang tama po yan pababa. Pag binaba yan, kapit po yan doon. Ayan yung magiging downspout natin. Ito na yung papasok yung downspout, pababa doon. Ayan, pababa doon. Pamanahan, ayan. Sa side pong ito ay 4 na downspout ang nakapwesto. Ganon din sa kabilang side, 4. Batay din sa nakikita nyo guys ay yun yung actual ng pagdugtong ng gutter, ano. Napapansin nyo sa unang bahagi ng video ito ay ginugupit nila yung dulo. Panoorin natin guys. Barina 1/8 ang talid at blind rivet 1/8. Yung hawak-hawak niya ay blind riveter. Ito po kung mapapansin natin, nilalagyan ng bulkasil yung pagitan ng dugtungan sa ilalim bago nire-rivets para safety siya, para hindi talaga tumatagas yung tubig sa ilalim. Yan, pinapalaman sa ilalim. Ayan po, saka nire-rivet.
Sa susunod po ng mga video, ipapakita ko po kung paano in-estimate yung ridge roll, end flashing, and wall flashing. Salamat po sa inyong panonood.